Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, Philippine Coast Guard nagpadala pa ng karagdagang 3 barko sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe, paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Ipinagmalaki ng Philippine Coast Guard na isang pambihirang pangyayari ang paglalayag ng magkakasama ng 3 barko ng PCG at ang malaking barko nila na BRP Teresa Magbanua sa Escoda Shoal noong Lunes. Sa isang post sa social media account, sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, na lumikha ito ng isang remarkable sight, aniya, sinamahan ng edemploy na 3 44-meters multirole response vessels ng PCG ang BRP Teresa Magbanua sa Escoda Shoal, matapos na matagumpay na nakumpleto ang kanilang resupply mission sa iba't ibang maritime features kung saan may Coast Guard substations ang PCG bago bumalik sa pantalan. Simula naman noong Abril, dinploy na ng PCG ang isa sa pinakamalaki at pinakamoderno nitong barko na BRP Teresa Magbanua sa Escoda Shoal, bilang tugon sa presensya ng Chinese militia vessels at posibleng reclamation activities ng China sa lugar. Kaugnay nito, inihayag pa ni Commodore Tariela, na bilang isang PCG officer at proud Filipino, ipinagmamalaki nito na masaksihan ang ating mga sasakyang pandagat na buong pagmamalaking binabandera ang ating watawat. Nagsisilbi aniya itong simbolo ng ating hindi natitinag na commitment para sa pagpapanatili at pag-iit ng ating lehitimong posisyon sa West Philippine Sea. Subalit, kabaliktaran naman ito sa panig ng China na ikinagalit ang naturang deployment ng mga barko ng Pilipinas. Sa ulat mula sa state-run media na Global Times, muling inakusahan ng China, partikular ni CCG spokesperson Gan Yu, ang Pilipinas ng pagdadala ng malalaking bilang ng mga supply at umano'y mga construction material para magtayo ng permanenteng pasilidad sa Escoda Shoal. Iginiit naman ng China Coast Guard na ang naging hakbang umano ng Pilipinas ay lumabag sa indisputable sovereignty ng kanilang bansa sa Spratly Islands chains kabilang ang Escoda Shoal. Subalit, sa panig ng Pilipinas, sinabi naman ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na ini-exercise lamang ng Pilipinas ang sovereign rights nito sa sariling karagatan. Kaugnay nito, ipagpapatuloy aniya ng Pilipinas ang pagtiyak sa integridad sa ating teritoryo at pagprotekta sa ating soberanya. Malaki ang nabawas sa bilang ng mga sasakyang pandagat ng China na nag-operate sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Ayon sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy, mula ika-25 ng Hunyo hanggang ika-1 ng Hulyo, mayroong 75 sasakyang pandagat ng China sa West Philippine Sea at sa mga tampok na matatagpuan sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Mas mababa ito sa 129 na Chinese vessels na naitala mula ika-18 ng Hunyo hanggang 24. Ang pinakamalaking deployment ay nakita sa Pag-asa Island habang nagpadala ang China ng 22 barko doon, isang barko ng China Coast Guard, isang barkong pandigma ng People's Liberation Army Navy, at 20 Chinese maritime militia vessels. Samantala, may tig-20 Chinese vessels sa Ayungin Shoal at Julian Felipe Reef. Ang iba pang tampok na may presensya ng Chinese vessels ay kinabibilangan ng Bajo de Masinloc na may 14, Panata Island na may 8, Escoda Shoal na may 6, Recto Bank na may 4, at Parola Island na may 1. Samantala, walang na-monitor na Chinese vessel sa Kota Island, Likas Island, Lawak Island, at Patag Island, na mataang bumalik ang pinakamalaking Coast Guard ship sa buong mundo na The Monster ng China o CCG-5901, malapit sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea araw ng Miyerkules. Ito ay base sa monitoring ng US Maritime Security expert na si Ray Powell sa kanyang social media account. Ayon kay Powell, bumalik ang dambuhalang barko ng China para sa panibagong intrusive patrol sa exclusive economic zone ng Pilipinas, at sinamahan ito ng 102 meter na CCG vessel sa Ayungin Shoal. Sa ngayon wala pang kumpirmasyon ang Philippine Navy at PCG kaugnay sa presensya ng monster ship sa West Philippine Sea. Matatandaan na huling namataan ang monster ship sa Ayungin Shoal noong ika-24 ng Hunyo. Base sa naunang monitoring ng mga awtoridad ng Pilipinas,
dumaan din ang Chinese vessel sa 12 maritime features ng West Philippine Sea sa loob ng 10 araw. Maliban dito, nagtungo din ang dambuhalang barko sa katubigan ng El Nido, Palawan, na mayroon lamang distansya na 34 nautical miles mula sa coastline. Humigit kumulang 50,000 challenges ang inisyu ng panig ng Pilipinas laban sa mga sasakyang pandagat, na dumadaan sa territorial waters at exclusive economic zone ng bansa sa taong ito. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, sa isang panayam kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., sinabi nito na papalapit na ang ilang barkong pandigma ng China sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ngayong 2024, mayroon ng 50,000 challenges na ginagawa sa mga barkong dumadaan sa international waters na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas pati na sa internal waters. Tuloy-tuloy po yung ginagawa nating pag-monitor because we already have our radar systems, our littoral monitoring systems. Kasama rin po ito yung coordination natin and cooperation natin with other countries, yung ating mga allies and partners. So nakikita po natin yung buong picture. Nakikita natin kung sino po yung mga pumapasok ng illegal, pati na rin po yung mga eroplano and other aircraft na pumapasok sa ating air defense identification zone ay namomonitor natin. So ang ginagawa po natin ay china-challenge natin ito. In fact, for this year alone, we already have 50,000 challenges na ginagawa doon sa mga barko na dumadaan po sa ating mga international waters na sakop po ng ating exclusive economic zone. Pati na rin po yung internal waters natin. So marami po dun ang sumasagot sa mga challenges natin, pero yung iba hindi rin. So continuous po yung monitoring natin. May mga nabalitaan tayo na may mga warships yung China na lumapit po sa ating mga coastal waters. Pero gusto po namin i-emphasize na marami po kasi yung mga international maritime highway na tinatawag natin na talagang daanan po ng mga barko, not just mga maritime and commercial ships but even warships. May ilan aniyang barko ang tumubon sa mga challenge ng Pilipinas habang ang ilan ay hindi. Binanggit din ng AFP Chief na ang ilang bahagi ng karagatan ng Pilipinas ay itinuturing na isang international maritime highway, kaya maraming maritime, commercial, at kahit na mga barkong pandigma ang kadalasang dumadaan sa mga lugar na ito. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.